ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso at katapatan. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa buhay at kalakasan na gagamitin namin ngayon sa araw ng pagsamba. Ibukas mo po ang aming puso at isipan sa mga aral naming madidinig at gabayan mo po kami para maging karapat-dapat para sa iyo. Dalangin po namin na ang iyong mensahe ay siyang naming isabuhay para mamuhay kami ayon sa iyong nais. Bigyan mo po kami ng kapanatagan sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng bawat isa sa amin. Kaming lahat na bumubuo ng iglesia ay pag-isahin mo nang sa gayon ay mabigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang pinapalang pagsambahay po sa ating lahat. Ngayong araw po ay pinagpaliban pa rin po ang ating on-site service at tayo po ay magre-resume next Sunday, June 20, 2021 at magkakaroon po tayo ng dalawang service. Ang unang service po ay gagawin ng 8 to 9 a.m. at ang ikalawa naman po ay 9:30 to 10:30 a.m. Ano din po ang ating lingap ng iglesia sa pamayanan ay atin na pong gagawin sa darating na June 14, 15, and 16 at patuloy po ang pagtanggap ng donations in cash or in kind. Makipag-ugnayan lamang po sa ating outreach chairperson Joshua Mansilungan. Ito po ay ating gagawin sa outreach areas ng ating iglesia. Ganon din po, taos-puso ang pakikiisang damdamin ng buong pamilya ng Genesis of Life United Methodist Church sa mga kapatid nating naulila sa Pamilya Diaz sa pagpanaw ng kanilang ama ng tahanan, Kuya Ferdinand Diaz. Ganon din po sa Araneta family sa pagpanaw ng kanilang ama, Tatay Alfredo Araneta Sr.
sa pamilya Mateo, sa pagpano din po ng kanilang ama ng tahanan, Tatay Crispin Mateo, sa pamilya Di Magiba, sa pagpano naman po ng kanilang ina ng tahanan, Nanay Felicita Di Magiba. Ganon din po, pakikiisang damdamin sa ating mga kapatid sa Bangkal Mission Church, sa pagpano naman po ng kanilang kapatid, Rogelio Rojas. Kayakapin po kayo ng Panginoon at bigyang kaaliwan. Maraming salamat po. Batiin din po natin ang ating mga kapatid na magse-celebrate naman ng kanilang kaarawan. June 13, John Daniel Lava, Jericho Mansilungan. June 15, Naila Mateo. June 16, Carla May Miraflor. Masaganang pagpapala ang patuloy ninyong tanggapin at ang pag-iingat ng Panginoon ang siyang lagi ninyong naranasan. Ganon din po, batiin natin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. June 16, Tito Rick and Tita Oring Gonzalez. June 18, Kuya Lloyd and Ate Les Salvatierra. Masaganang pagpapala ang patuloy ninyong tanggapin sampu ng inyong buong sambahayan. Maraming salamat po. Magandang umaga po mga kapatid. Happy Sunday. At sa susunod na linggo po ay magkakaroon na tayo ng on-site worship service. Sa aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Sa halip maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Isang author ang nagsabi ng ganito, in the very depths of your soul, dig a grave. Let it be a some forgotten spot to which no path leads, and therein the eternal silence bury the wrongs which you have suffered. Your heart will feel as if a divine peace has come to abide with you. Hindi nagpakilala ang sumulat nito. Sa sandaling patawarin natin ang taong may maitim na buto
at may halang na kaluluwa, wika ng matatanda, giginhawa ang ating pakiramdam. Narito ang paliwanag ng isang paham. Kung ginawaan tayo ng masama ay parang nilagyan tayo ng malaking bato sa dibdib. Naroon ang koroon ng tinik na ikinapo sa ating puso. Sa halip na ating alisin, ay daladala natin ito. Habang nagagalit tayo ay nakapulupot iyon sa ating puso. Nakadagan at pinahihirapan tayo sa paghinga. Ano ang ating gagawin? Ito ba ang nararanasan mo ngayon? This morning, we read the verse in the epistles to the Ephesians about forgiveness. Let us reflect. Bakit kailangan nating patawarin ng iba? Ano ang ilan sa mga ibinubunga ng pagtangging magpatawad? Bakit mahirap magpatawad kung minsan? Ano ang maaari nating gawin para mapaglabanan ang ganitong balakid? Sa paanong mga paraan may impluwensyahan ng pagiging mapagpatawad ng isang tao ang mga taong pinatatawad? Paanong pagpapahiwatig ng pagmamahal sa kapwa ang pagpapatawad? Brother and sister, isa sa mga katangian nating mga Kristiyano na naiiba sa mundo ay ang kakayahan natin magpatawad. Oo, pangunahin nating katangian ito. It is one of the treasures of Christianity which seems to be the most ornament of the church in the world and attracts many people to join the church. Sa layunin ding ito, kaya pumarito ang anak ng Diyos at sumaatin at sinabi niya, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Marcos, Kabanatang 2, Talatang 10. Ang karapatang ito ay iniwan ni Kristo sa iglesia upang ipamuhay. Kung pagbubulay-bulayan natin ang aral ng Panginoon, kapansin-pansin ang pagbibigay diin sa mga sumusunod. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay Ebanghelyo ng pagpapatawad. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay hindi lamang Ebanghelyo ng pagbabalik loob, kundi ito'y Ebanghelyo ng pagpapatawad. Ang diwa ng kagalakan at kapayapaan ay dumarating kapag tayo'y nagpapatawad. Ang pagpapatawad ay pahiwatig ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Sa halip na hatulan ng iba, dapat nating sikaping pagbutihin ang ating sarili. Sabi nga sa hymn bilang 91, let each man learn to know himself. Ang sabi, hayaang makilala ng bawat isa ang mismo niyang pagkatao. Mali niya'y dapat itama, maling pinupuna sa kapwa. Kung tatanggapin at isasabuhay natin ang aral ng Panginoon, marirealize natin na ang pagpapatawad at dagling pagpapatawad ang palatandaan ng pagiging tunay na Kristiyano ng isang tao. Alam ng Kristiyano ang mali kapag nakita o nalaman niyaon. Obligado siyang i-pinpoint ang maling sinabi o nagawa ng isang tao. Madalas, pinapamukha pa niya sa Kristiyano sa nagkasala kung ano ang mali niya. Ngunit madali din siyang magpatawad dahil katangian niya yon. There are two types of forgiveness. First, forgiveness when someone apologizes.
ang pagpapatawad kung humingi ng tawad ang isang tao. Isa ito sa mga pangunahing expectation ng tao. Isa itong social responsibility. Ang ibang tawag dito ay exoneration. Ito yung pagpapatawad na bumabalik sa dati ang samahan sa isa't isa. Inaamin ng isa ang kanyang pagkakasala at nais siyang manumbalik ang dating magandang relasyon. At ang isa pa ay nagpapatawad sa kanyang kasalanan. Dahil napatawad na ang kasalanan, hindi na ito iniisip pa at hindi na ginagawang factor sa relasyon at anumang pangyayari sa susunod na pagkakataon. The second type of forgiveness is forgiveness even if the offender has not apologized. Ang pagpapatawad kahit na hindi humihingi ng tawad ang taong nagkasala. Ito ay mula sa pag-ibig. Makikita ang ganitong klaseng pagpapatawad sa pag-ibig ng magulang sa anak. Hindi requirement ng pagpapatawad ang paghingi ng tawad. Ang pagpapatawad, ang ginagawa, hindi ng taong nagkasala, kundi ng taong pinagkasalahan. Mga taong nasaktan, na-offend na nagkasala. At ang pangangailangan na magpatawad kahit na hindi nilapitan upang hingi ng tawad ay isang napakahuwarang gawain ng Kristiyano. Ang tawag rito ay release. Hindi na ikaw ang siyang makukulong sa galit at guilt ng kasalanan. Iwinawaksi mo sa sarili mo ang epekto ng kasalanan ng iba at inaasa mo sa Diyos ang kabutihan ng lahat. Sa sandaling sambitin nating kayo na po ang bahala, kukunin ng Panginoon ang ating dala sa dibdib, giginhawa ang ating pakiramdam. Ang Diyos na ang bahala. 7 bigat ang babalik sa taong gumawa sa atin ng kasamaan. Bakit pa natin aalagaan sa dibdib ang kanyang ginawa? Ipaubaya na natin iyon sa Panginoon. Yan ang ginawa ni Esteban nung pinapatay siya. Pinatawad niya ang mga pumatay sa kanya kahit hindi sila humingi ng tawad. Atas ng Panginoon sa mga Kristiyano ang sinabi niya. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Mateo, Kabanatang 6, talatang 14 hanggang 15. Ito ang kayamanan ng Kristiyano, ang magpatawad. Through forgiveness, God's grace and presence in the world is spread out, and the lost are redeemed from evil. Ayon sa Panginoon, ang isang Kristiyano ay dapat manatili sa kanyang salita at utos. Hindi lahat ng tumatawag sa kanya na Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang gumagawa ng kanyang kalooban. Kalooban ng Diyos na maging mapagpatawad ang Kristiyano. Kahit na siya ay nasaktan at nababalisa dahil sa pagkakasala ng iba sa kanya. Kahit paano ang pagpapatawad ng may pagmamahal at pagpapasensya ay nagbubunga ng mga himala na di mangyayari sa ibang paraan. Kasama natin ang Diyos sa paggawa ng solusyon. Patawarin natin yung mga taong nakasakit sa atin. Hindi man sila humingi ng tawad. Sikapin nating mapatawad ang mga taong nagsalita ng masama o gumawa ng masama sa atin.
In this way, we become the children of light because we cast the shadow and darkness of sin away from us. Ang pagpapatawad ay paraan ng paglilinis at pag-iiwas natin sa ating mga sarili mula sa epekto ng kasalanan, kalungkutan, galit, anumang negatibong damdamin. Sa pagpapatawad, naaalis ang epekto at dumi ng kasalanan sa atin. Finally, let us not forget to pray for those who have sinned, that they too may be lifted up from the shadow and the darkness of sin and enlightened. Tanong para sa iyo, napatawad mo na ba ang taong nakasakit sa iyo ng lubusan? Kung hindi pa, gawin mo na ito. Kapatid, halina't magpatawaran tayo. Amen. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kay daming tanong, walang sagot, nasasaktan, hindi alam ang dahilan, may nakabibinging bulong, natatakot, di maintindihan, ang sugat ang puso't isipan. Manalik ng hindi malikha sa dilim, may sasagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Ano man pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan, sa gitna ng unos pangako niya'y di kaiiwanan. Ilang ulit ng kanyang napatunayan, ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Minsan mawawalan ng loob sa suko na, tila nakalimutan na hindi siya nang iiwan sa ingay ng mundo. Pangako niya'y di nagbago, tanggapin mo ng buo sa inyong puso. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan, sa gitna ng unos pangako niya'y di kaiiwanan. Ilang ulit ng kanyang napatunayan, ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Basta't magtiwala, huwag kang matakot, huwag mabahala kung
anumang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan, sa gitna ng unos pangakong ay di kaiiwanan. Ipaglalaban ka sa gitna ng digmaan. Ilang ulit ng kanyang napatunayan, kahit kailan ililigtas kanya. Ililigtas kanya. Ililigtas kanya. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na natatanggap mula sa inyo. Tanggapin mo po ang aming kaloob mula sa aming mga puso. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po, dakilang Diyos, sa napakagandang umagang ito, pinagkaloob mo sa amin upang mabuhay. Salamat po sa pagkakataong magawa namin ang iyong kalooban bilang iyong mga anak, na sa amin pong pagsasabuhay ng iyong mga salita, nawa ang pagkapatawad ay maging isang pangunahing gawain ng bawat isa sa amin. Kami ay nasaktan, kami ay nalungkot, subalit loobin mo nawa ng iyong pag-ibig, Panginoon, ang magpahilom sa bawat sugat na aming pinagdaanan, na sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, magawa naming magmahal at magpatawad sa aming kapwa. Ikaw po ang laging manguna
upang ito ay aming magawa. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kaarawan na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak, ang kapatid na John Daniel Laba, Jericho Mansilungan, Naila Mateo, Carla May Miraflor. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos, na ang panibagong taon ng kanilang buhay higit na maging masaya, payapa at ligtas. Ikaw po, Panginoon, ang aming inaasahan na magkakaloob sa kanila ng lahat ng kanilang mga kahilingan at pangangailangan. Pagpalain mo din po ang kapatid na Ricardo and Laura Gonzales, Lloyd and Melissa Salvatierra. Ang kanilang pagsasama, Panginoon, ay patuloy mong palalimin, pasayahin at bigyan ng pagtatagumpay na ang mga tao sa kanilang paligid, sila ang gawing modelo sa pagsasama. Pagpalain mo po ang sambahayan, Panginoon, ng Aya Araneta, ng Di Mag-iba, ng Mateo at Diez, na sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay, yakapin mo po sila, Panginoon, at patuloy na ipadama na ang kanilang mahal sa buhay ay higit na nasa mabuting kamay diyan sa iyong piling, diyan sa langit. Bigyan mo po sila ng kalakasang maipagpatuloy ang buhay, bagamat hindi na nila kasama ang kanilang mga yumao. Pagpalain mo din po, dakilang Diyos, ang proyekto ng iyong iglesia, ang lingap na iglesia sa barangay. Loobin mo po, Panginoon, na maging instrumento ito ng pagpapala upang kahit paano ay makatugon sa pangangailangang physical na mga pagkakalooban. Dalangin po namin, Panginoon, na sa panibagong sanlinggo na dadaanan na aming buhay, samahan na po kami lagi, Panginoon, ilayo sa COVID-19. At ikaw po, Panginoon, ang magpala sa lahat ng iyong mga anak na na-expose sa virus na ito. Makarecover po sila, Panginoon, at muli mabalik ang malusog, malakas at masiglang pangangatawan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon. Sumayin niyo nawa ang pagkapala ng makapangyarihang Diyos sa lahat, ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng Anak, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo, lakip ang kapayapaan, ang kaligtasan, at pagtatagumpay. Sumayin niyo nawa at manatili sa inyo ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen.